Maglagay nito sa isang bottle ng 5 packs. Ganito. Pwede na dito. Lagay natin. Then mix ng water. Shake. Binabad na pangkan. Pwede pang gamitin. Ang ating fertilize. So ito, lagayan talaga ito ng tissue dahil nga nagtitipid tayo, wala tayong pambiling tissue, kaya ang ginawa ko, tela na lang yung ginagamit ko instead na tissue. Yan. Yung mga damit na mga hindi na magamit, pinupunit ko, pinaghahati-hati ko. Yan. Tapos yun na yung ginagamit kong parang tissue. At nalalabhan pa at hindi pa siya delikado para sa ating gumamit kaysa sa laging tissue. Yan yung dyan ko nilalagay yung aking pangunas. Para pag nag-toilet ako, nag-CR ako, ito yung personal kong tissue. Lagay na tissue. Yan. Para nakasampay na siya. Yan. Yan yung tissue ko. Nalalabhan pa. Yan. Mga plastic. Ito yung isa. Maliit lang ito. Tapos ang gawin natin, pugupitin natin siya. Saan lubag to? Kami na tayo bibili ng plastic. So, saan lubag? Iodized salt. Wala nang laman. Yan.
Babalatan natin. Tignan natin dito. Lagyan natin yan ang powder. Wipes. Wala nang laman. Hindi pa natin gamitin. So, anong ginagawa ko dito pag wala nang laman? Dinadala ko siya sa travel yung empty na din. Ginagawa ko tong trash can. Pagka para hindi naman kung saan-saan lang magtapon. Saan yung mga balat ng candy, yung sa ticket, dito ko na siya tinatapon. Kaya pag gamit ako ng wipes din or tissue, ito na yung trash can ko. Ayan. Ayan, may isa na malaki. Ano natin. I-recycle natin to. Naman kung nagamit ko siya tapos hindi naman ganun kadumi, like pinampunas ko lang siya sa makeup or saan, basta pwede pa siyang gamitin, hindi naman siya ganun kadumi, ang ginagawa ko, tinatabi ko muna to, hindi ko siya tinatapon, nilalagay ko siya dito sa isang lalagyan na kung saan tinatabi namin, pwede pa siyang magamit sa ibang bagay. Yan. Then eto, ganun din, hindi din namin tinatapon yung mga pinagpunitan, yung balat ng panty liner o kaya ng napkin. Ito. Kasi, pag magtapon kami ng napkin or aming panty liner na gamit, dito namin binabalik. Yan, ibabalot ulit namin siya dito. Kaganyan namin. Tapos saka namin siya itatapon sa trash can para hindi nakikita yung namin, kalat. Dumi namin kahit napkin. Pag gumamit kami ng napkin, ganito din ang aming ginagawa. Para pag tinapon siya sa trash can, hindi siya nakikita. Hindi makikita yung dumi mo. Diba? Hindi siya nakakadiri. Pag magbukas ka ng trash can mo,
malinis tingnan pa rin. Trash can pero mga malinis. Yan. Ito. Salin natin. Ito. Yan. Pwede ito siya lagyan ulit ng alcohol. Ang bango niya pagka nababaran siya ng alcohol. Hindi ko muna siya itatapon. Then ito, ginagamit ko panlinis. Pongkan din, binabad na pongkan din ang ginamit ko dito. Pero ang kaibahan nito is water lang siya. Hindi siya tulad dito sa pinaglagyan ko nitong isa na alcohol talaga. Ito, babad din na pongkan, balat ng pongkan or orange, pero water lang. Ito siya. Mayroon akong dito extra. Yan. Yan yung ginagamit ko panglinis sa kusina. Yan, lalo na pag nagprito ka ng ano ng mga malilansa like isda, maaalis dahil dito sa binabad na pongkan or orange. Lemon din, pwede rin ang babad na lemon kung may balat ng lemon. Ito water. Nilagyan ko lang ng water para pang-spray ko naman sa aking mga indoor plant. Yan, water lang, nagagamit din siya. Ito. Sinalinan lang. Ito chlorine lang din to. Yan, ginagamit ko din sa mga kasi hindi ako pwede sa Zonrox kaya masyadong matapang nagkaka-allergy kasi ako pag Zonrox. Like nito, recently gumamit ako ng Zonrox, itong nangyayari sa balat ko. Nagda-dry, nagbe-burn siya. Yan o, pag Zonrox, masyadong matapang. So, kaya ko lang chlorine lang, kaya chlorine lang yung ginamit. Minsan hindi naiiwasan, gagamit ka talaga ng Zonrox. Pag gusto mo instant na talaga na mabilis ang pagtanggal, Zonrox talaga ang pinakamabisa. Pero pag hanggat maaari, pwedeng iwasan, hindi mo magagamit ng Zonrox. Ito yung ginagamit ko, chlorine ito. 5 sachet na chlorine. Katumbas nitong 1 bottle na to. Ito na yung ginagamit ko ding panglinis sa ibang. Yan, refill empty bottle. Refill lang din. 5 piso lang, marami na rin naman. Matagal na rin siya.